Blessed morning mga kamam si ma'am, day 25 of 30 ng ating vacation. Of course, thank you Lord for the comforter that you send for us. Ayan, so habang papunta kami ng palengke ni Daddy Christopher, may nakita kaming taho, so nagpabili muna ako. At ayan, papunta na kami ng Malabon Market. Actually, medyo late na to, 8 a.m. in the morning kasi nga hindi kami nakagising ng mas maaga at nakakita ako ng fresh alimango. Ayan, no, fresh na fresh, gumagalaw pa, nakatali dahil baka makasipit. At nakakita din ako ng malaking pusit, kaya bumili lamang ako ng isang peraso para sa menu for today. At dito po pumunta kami sa Katayan ng Manok. Syempre hindi mawawala ang menu ng manok for 1 week. At yan ang aming breakfast ni Daddy Christopher dahil late na rin kami nakapag-breakfast after na pumunta kami sa market. And then after nyan, tinabi ko na, inayos ko na yung aming ulam until Saturday or Sunday kung hanggang kailan naabot yan. So thank you Lord sa another stocks ng aming food. At yan, so binuhos lang namin sa lababo yung binili kong alimango at gumagalaw pa rin. So sabi ko, pinatuluan ko lang ng water, di ko pa malinis kasi nakakatakot baka masipit ako. Kaya nagpatulong na lang ako kay Daddy Christopher bago siya umalis na ilagay namin sa kaldero para pakuluan hanggang yan ay mamatay. So nung kumulo na at nasigurado kong patay na po yung mga alimango, tsaka ko nilinisan. Yan, tsaka ko hinugasan ng mabuti. And ayan, kahit nandyan pa sila sa kaldero, pinipilit nilang gumalaw. At ang ginawa ko, nagmix seafoods po kasi ako. Niluto ko muna din yung hipon, yung pusit, at tsaka po yung tahong. Bago ko sila pagsama-samahin para maging mabilis lang. At syempre, nagisa lang ako ng bawang at sibuyas sa butter para gawin kong Cajun sauce na version ni Ma'am si Ma'am. So, nung nag-aroma na yan, nilagay ko na po dyan yung sabaw ng pinagpakuluan ng hipo, ng pusit at ng tahong. So naglagay ako ng Spanish paprika at ng paminta ng McCormick kasi para mas flavorful at lasang-lasa. At para matanggal yung lansa, naglagay ako ng 3/4 na lemon dyan sa sauce. At syempre dinagdagan ko ng dato puti, oyster sauce, isang sachet lamang. So naka-low fire lang po ulit ang inyong kamam si ma'am para hintayin kumulo yung sauce na yan. So minix ko lang lahat ng ingredients para pagkulo ay nakabalance na. At naglagay din po ako ng chili garlic sauce ng Likam Key para maging spicy yung Cajun sauce na paglalagyan ko ng mga seafoods na pinakulo ko kanina. So, hinalo ko lang ulit sa low fire. Nung nakita ko na medyo kumulo na, inuna ko pa rin yung alimango. So, hinati ko pala yung alimango sa dalawa. Ayan, kitang-kita sa aking video yung mga alige ng alimango. Kaya ako hinati, syempre para ma-absorb ng alimango yung sauce. Ayan, grabe yung alige ng alimango. So, tama si kuya. Mataba ang alimangon tinda niya. So hinalo ko na yung pinakulo ko kanina na saglit lang na pusit at hipon kasi magra-rubberize yung pusit, and then yung hipon syempre didikit na sa balat pag overcook. So tinanggal ko na rin sa shell yung tahong. Ayan. So minekos-mekos ko lamang yan mga kamam si ma'am hanggang ma-absorb ng mga seafoods ang sauce. So nakalimutan ko actually bumili ng mais, and then chinek ko sa stock. Meron pa akong whole kernel corn.
Yan, ng Jolly. So, naglagay lamang ako niyan para colorful at mag-add din ng flavor sa aming ulam for today. So, nilagyan ko ng lemon sa ibabaw. So, yun yung 1/4 na lemon kanina. So, thank you Lord for all the blessings at syempre nagawain kami ng aking team. So, maraming salamat for day 25. Thank you for watching. God bless everyone.